paparinig sa iyo na sobrang kabulastugan ng gobyerno nyo. Yan ang sinasabi ni Tumanan. How did he say it, partner? Parang what he's saying, translated, is we are helping you realize the true state of the nation. Yes. And the true state of the nation is ang gulay, ang kamatis, ang sibuyas, ang bigas, ang kuryente, ang tubig ay sobra-sobra na. Hindi na maabot ng ordinaryong taong bayan. At wala kang ginawa, kundi pagbigyan mo yung mga minions mo, mga alipores mo, na guluhin ang bansa. You are such a incompetent leader na hindi mo ma-address. Kaya it takes the Iglesia ni Cristo to remind you na gumalaw ka, Marcos. Dahil sa 3 taon na naghahari-hari ka bilang Pangulo, ay wala po kayong nagawa. 2.5 actually. 2.5 or 3 years, it does not matter dahil parang 4 years na tayo nagdusa. Buti ko may darating pa. So yun ang pagtuunan mo ng pansin. Hindi yung impeachment lamang, kundi ang Iglesia ni Cristo ay pinapalinggan po kayo, Marcos Jr., Makoy, na ang ating bansa ay bigyan mo ng atensyon, baliktarin mo ang kabulastugan at gawin mong tama. It's a warning to you. Otherwise, baka mamaya pangalawang rally ng iglesia, it would already make a difference as far as you're concerned. Kung hindi ka tutugon dito sa warning nila. Kumampi sila sa magandang sinabi mo tungkol sa impeachment because it will be divisive. Bakit maging divisive yan? At bakit gusto ng iglesia kapayapaan? Kasi pagka in-impeach nyo ang isang very popular person who won 32%, 32 million. o who won 32 million votes, more than Marcos Jr., hindi mo basta-basta lang yang kantiin. Hindi mo lang basta-bastang pabagsakin. Because the 30 million people, ilan man lang ang nakonbinsi dyan, I would say 25 million of that are still for Sara Duterte. And hindi nyo pwedeng kantiin yan. And 25 million people, and even more, right now, would not just sit there, will be a bystander while she is being removed from office through an impeachment that is a farce impeachment. Paring Ado, what can you say more? Well, kung valid yung mga grounds for the impeachment, wala na question dyan. Pero ang problema is hindi valid in the first place, no? And at the same time, it obscures the real problems of the country that the country is facing today. Yun po, The mga severe kababayan. economic Tapos ang sama na nga ng administrasyon ng Marcos na ito, mayroon pa siyang bata-bata, mayroon pa siyang puppet or hindi puppet ito puppy yung maliit na aso tuta, mayroon pa siyang tuta na nagdadaldal na bobo daw ang mga Pilipino. Ito pinapakinggan ngayon ni Manong Arnel Tumanan sa kanyang talumpati. Ito pakinggan natin. At tinira niya itong asong ulol na ito. Ito. Nakalulungkot ang inuuna ng iba sa kanila, yung mga nagbubunga ng awayan, nagbubunga ng hidwaan,
na alam naman nating lahat na ang ginagawa nila, pamumulitika lamang. Tulad ng isinusulong nila na impeachment ng pangalawang Pangulo. Sinabi na ng ating kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at alam na po ng marami nating kababayang Pilipino ang totoo nating lahat. Kasi po, kahit mahihirap lang ang maraming Pilipino, manurunong naman tayong umintindi. Hindi tayo mangmang. Isigaw nyo nga, hindi mangmang! Hindi mangmang! Hindi mangmang! At lalong hindi tayo bobo. Hindi bobo! Sana marinig yan ng isang abogado. Sana marinig yan ng isang abogado na ang Pilipino ay hindi mangmang, hindi bobo. Although may maraming abogado na bobo, kaya na-disbar ng Korte Suprema. Dahil kung matalino ka, hindi ka dapat ma-disbar. Pero kasi bobo ka, wala kang argumento na maganda, kaya sinipa ka ng Korte Suprema. At sino ba ang pinapakinggan ni Mr. Tumanan? Ito, pakinggan natin itong sinabi niyang may isang politiko na bobo daw ang Pilipino. At ang katotohanan pala, siya ang bobo. Ito, pakinggan natin itong bobo na ito. Isang tambak na bobo yung mga DDS. Mga tanga. Nakita na nila kung paano waldasin ng pera ng Pilipinas. Daan-daang milyon. Ha? And still, naniniwala pa rin sila. Mga DDS, mga tanga, mga bobo. Mga tanga, mga bobo. DDS, mga tanga, mga bobo. Isigaw nyo nga, hindi mangmang! Hindi mangmang! Hindi mangmang! At lalong hindi tayo bobo! Gadon, paring Larry, my good friend, hindi bobo ang Pilipino. Iilan lang ang bobo, isa ka dyan siguro sa mga bobo. Kasi kami, mga matalino kami, hindi kami nabdisbar eh. So ano yun, Ikaw at saka may isa pang babae na nagkukunyari na opposition din siya, dinisbar din. Baka bobo din yun. Declaration by judicial fiat. No? Can you imagine a judicial action declaring you bobo, disbarred? Bobo, disbarred. Oh Kasi my kung God. matalino ka, you could have argued intelligently. But you failed. Why? Because you're dumb. Yun ang totoo. Tapos, mangdadamay ka pa, lalaitin mo pa ang mga Pilipino na bobo, kaya ang Iglesia ni Cristo ay nagsigawan na hindi bobo ang mga Pilipino. Hindi bobo, pare. Kinurek yung slogan mo na panis. Oo. So, yun po. At ang masama dito, yung presidential advisor na 100 years old na, nakisawsaw din dito sa issue. Nakisawsaw din dito. All right lang naman sana na magdadaldal siya sa kanyang Facebook account. Pero kung sumawsaw ka na tatakutin mo ang mga Iglesia ni Cristo, tatakutin mo ang Pilipino na unconstitutional yung kanilang rally, that's the dumbest thing that you ever said in your entire life. Parang inuulit mo ang pagginagawa mo nung martial law. Inuulit mo ang pagiging administrador
mo kay Marcos Sr. pagdeklara ng martial law. Kasi hindi ka naniniwala ng freedom of speech, freedom of expression. Binabantaan mo ang mga rallies who were just expressing their right to freedom of speech, the right to expression, the right to express their dissatisfaction with the government, at tinatakot mo. Ito yung sinasabi nitong Enrile na ito. Ito. Sana hindi na po kayo nagkisaw-saw, sir. Kasi napupuna katuloy na you are an excess in the office of the President. Ito, pakinggan natin. Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile has issued a stark warning about the potential implications of the Iglesia Ni Cristo's National Rally for Peace. He questions whether a religious organization with its vast membership could amend the Constitution or dismiss its provisions. Enrile emphasizes the importance of upholding the rule of law, urging caution against prioritizing the desires of a group over legal processes. This rally, attended by approximately 1.8 million supporters, aimed to bolster President Marcos's opposition to impeachment efforts against Vice President Duterte. Enrile's statements underscore the delicate balance between religious influence and constitutional integrity in governance. Nakisaw-saw pa, hindi na lang siya tumahimik at questionin nyo pa, Mr. Enrile, yung Manong tawag ko dyan, Manong Manong Johnny. Manong Johnny you have said you have gone beyond your wisdom. Pagka masyado mong tinatalino mo yung sarili mo, nagiging sabi ni Gadon, naging bobo ka sa mga sinasabi mo. Alam mo, ang mga member ng Iglesia ni Cristo are all Filipinos. They are allowed to express their opinions. They are allowed to say their grievance against government, to say their support against government, to say things about government. Bakit mo sasabihin dangerous at saka borders as a violation of the Constitution, violation of the power of the state and the church? Nakakalungkot. Sana you should be cherished at that age that you are now. Tumahimik ka lang. You have now arrived, pero kasi ang Constitution is a creation by the people. I can disagree with the Constitution. I can even as a citizen, together with other citizens, I can even amend and change the Constitution. That's the power of the people. Di ba? That's the power of the people. Hindi infallible yan. Amendment. Hindi immutable yan. Pero wala naman tayong pinag-usapan tungkol sa Ligang Batas. Ang pinag-usapan natin ay yung karapatan ng bawat mamamayan na magsalita. Kaya nga mayroong batas, mayroong tinatawag na nag-mention siya ng rule of law. Kasi kung ang isang Pilipino ay lumampas doon sa kanyang karapatan such that it becomes libelous, yung kanyang statement, it becomes an inciting to sedition and magiging Threat to great national threat, security. even to ordinary people, great threat yung pananalita mo. Mayroong mayroong boundary. Pero wala namang ano namang violation of law specifically ang ginawa ng Iglesia ni Cristo. What abuse for you to warn. Gusto mo lang makisawsaw. Siguro hindi ka na
kinukonsulta ni Marcos Jr. dyan, kaya daldal ka ng daldal sa Facebook account mo. Wag naman. Kami, alam mo, palong-palo ako sa iyo. Nirirespeto pa kita. Pero wag naman din na i-threaten mo ang karapatan ng taong bayan, Mr. Enrile. And use the Constitution in that way. And use the Constitution to create fear. Dahil ikaw ay nakaupo dyan sa pedestal mo. Wag naman. Naka-safety ka dyan, naka-comfort zone ka dyan. Oo. Oh. So, At saka ito po, hindi naman niya nararamdaman yung gutom ng Pilipino. hindi. Siyempre. Hindi niya naramdaman yan. When was the last time you really visited the public market? Yung kamatis, 20 pesos na isa. Masyado ng mahal para i-itsa sa mga mukha mo. Yung 1,000 pesos ang kilo Bell pepper. Yung itlog, my goodness. Oh my gosh. Tapos They become too valuable to waste. Tapos, ito nga, sinasabi nga natin na itong rally ng iglesia is to support even Marcos. So, ikaw, tao ka ni Marcos, nandiyan ka sa likod niya bilang presidential legal advisor. Itong iglesia ni Cristo ay naninindigan sila, so suportahan yung sinabi ni Marcos, sasalungatin mo pa at tatakutin mo. Ano mong klaseng Tulad ka lang nitong mga leftist itong mga leftist na ito, sinasalungat din si Marcos. Tingnan mo, mayroon pa nga daw fourth impeachment at kinakalap daw ngayon ang mga signatures ng mga members ng Congress. Ito, pakinggan natin itong dinadaldal nitong mga komunista na to. Unahin ang bayan. Some endorsers of the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte are unbothered by the Iglesia ni Cristo's National Peace Rally on Monday. Kahit pa sabihin mong 1.5 million yan na lumabas, it's not the totality ng Filipino people asking for justice doon sa mga nangyari o naganap na paglustay ng pera ng taong bayan. Sa pagkausap natin sa ating mga kasamahan dito sa Kongreso, ay wala rin naman silang pakialam at on the top of their mind pa rin yung impeachment, yung pagpapanagot kay Sara Duterte. Sino bang nagdadaldal tungkol sa impeachment? Itong mga kaliwete. Nilalait pa nila yung rally ng iglesia na wala daw. Wala daw saysay, walang Pero, may narinig ba tayo? Ito, ang nakita mo lang is si Brocha, si Castro, at saka yung NPA na Manuel, recruiter ng NPA, according to the investigation sa Senate. Sila lang tatlo ang naririnig mo na ipapatuloy daw ang impeachment at may nangangalap na daw ng signature. Pero ikaw, paring Ado, may narinig ka ba na mainstream member of Congress? May narinig ka bang isa na in public ay sinagsasabi na mag-i-impeach sila? Alam mo, Nasasalungat sila kay Marcos. Alam mo, Jeng, pagka merong elected by district na nagsalita against that, tepok na yan. Hindi. Pero okay yan. That's the consequence. But mayroon bang isang party list, puro kaliwa lang? Sila ang tatlo lang rin. Na nagsasabi na mapapatuloy ang impeachment. Na hindi sila natitinag doon sa rally ng iglesia. Mayroon bang isa dyan? Ito nga I don't know if this is an offshoot of the iglesia rally. Yung pagtanggal nila, tinanggal nila si Saldico. Why only one? Why should you sacrifice only one, si Saldico? Nautusan lang naman yan si Saldico. Hindi naman yan, yung mga desisyon dyan, hindi naman kay Saldico yan. Saldico is just made to do things. Tapos ay pinalit. Mas worse. Ang pinalit, mas worse. Hindi alam ko anong rules. Hindi alam ko ano ang budgeting process. Ewan ko nga kay speaker, bakit yan ang pinalit Matalino naman sana itong speaker natin.
Pero ginagamit sa hindi tama na mga gawain eh. Ha? So, I dare any one congressman to say that he is going to pursue the impeachment after the Iglesia rally and after Marcos has already made a statement against impeachment. I dare anyone to come out in the open right now. Otherwise, kasama sila doon sa mga kaliwete na yan na walang ginawa kundi sala sa init, sala sa lamig. Kukontra sa gobyerno kung hindi nila makuha yung gusto nila. Kakampi naman kung nakuha yung gusto nila. Puro panggugulo. Itong Brocha na ito at saka itong Castro na convicted already by judgment of the court. Yung Manuel na recruiter ng mga kanya mismong mga kasama ay nagsasabi na siya ay taga-recruit ng mga bata, mga estudyante para mag-join sa NPA. And yet they are still there in Congress. I don't know what kind of government is this. Mga kababayan. So, mga kababayan, yun po ang ating mga sinasabi na hindi lang si De Lima kundi may mga iba din na mga bayad na mga periodista, mga columnist na nagsisinungaling din, pinapalabas na marami daw porsyento ang nagsusupport sa impeachment ni Sara Duterte. Mayroon pa isang Bombay dyan na columnist na walang ginawa kundi magsinungaling sa kanyang mga articles na sinusulat. So what's new about paid hacks of this government? Paid hacks of media practitioners paid by the government, should I say. Yun po ang pangyayari ngayon. They can say what they want to say, pero para sa akin, Walang naniniwala. mas importante pa rin sa argument and the statement of facts and premises, yung expression ng sentiment, yun, na kayo, mga insensitibo kayo, ay dinilisregard ninyo. Sentiments ng mga maliliit na mga mamamayan. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.